Okay, mga kamatis, mga kaibigan, tuloy na natin 'tong si Boy Pastil. So, ang tanong, pwede bang pagsabayin ang pagtatrabaho at pagdenegosyo? Ang sagot diyan, yes. And for today's video, hindi lang siya yung feature natin na nagbebenta ng pastil na nasa within his age group. Actually, mas matindi pa nga itong bata na 'to, kasi vendor siya ng pastil sa kalye. Sana makita ko 'tong bata na 'to, I swear. Lahat ng binebenta niya bibilin ko. I swear 'pag nakita ko 'tong bata na 'to, or kapagka kapagka ito ay kilala niyo, bigay niyo lang sa akin yung Facebook niya, ako bahala sa kanya. So, kasi napaka-inspiring ng story niya dito. So, shoutouts kay Miss Lani Bernardo, ang may TikTok accent na vlogger, kasi ang lakas ng TikTok accent niya, Pero gusto ko lang sanang pakita sa inyo na what is possible dito sa buhay natin. Anything is possible basta una, kaya ng katawan mo. Pangalawa naman, if you put your mind into it. Kasi ang galing ng storya niya. Pastil for my tuition, 10 pesos lang. Grabe, natutuwa ako sa kanya. What a wonderful person this kid is. Kasi nga, napagsabay niya yung negosyo at business. Pero eto, umiiyak sa internet kasi mahina yung sales niya. O, pakinggan natin muna yung umiiyak. Araw, gabi-gabi na lang, boy, Hinto ka na lang. Tandaan mo, lahat nagsisimula sa negosyo, hindi ka agad kumikita yan. Madalas pa nga, mostly pa nga, makasurvive lang ng ilang buwan, thankful na tong negosyo na to. Una sa lahat, tol, okay, hindi lang ikaw ang nagbebenta ng pastil dito sa internet. And ako, nag-research na ako napanood ko si Jay Tripper. Ang galing niya. Bakit siya magaling? Kasi maganda yung pundasyon niya. Kumbaga, yung business na yun, pinag-isipan nilang, may asawa kasi si Jay Tripper. Pinag-isipan nila, tapos may puhunan sila. At may bahay na rin sila. Kumbaga, yung pet project lang nila, yung paggawa ng pastil, yung pastil in a jar. Kaso lumago. Eto naman, kagaya mo yung sitwasyon nito. Wala rin sila sa buhay. Kaso imbis na magtatalak sa internet, yung gawa yung makikita mo. Hindi siya masyadong masalita itong bata na to Talagang benta lang ng pastil What a wonderful person itong tao na to. Kasi nakikita mo talaga yung effort nila. They do the grind. Ang nakita ko kasi din tong si Ezekiel, mukhang bataan pala to ni Koy Koy. Ayan, no? Nakita mo, nakaupo sa podcast, so ginawang, ano bang ginagawa mo dyan, bata? Tingnan natin. Pilipino madalas sablay-sablay. Diba? Inaabutan ka ba ng, niyan, ng waiting fee, May box na walang laman doon. Yun yung... Diba? Instead of, doing the hard work of actually trying to improve and trying to learn new skills by going to school, sinasamahan mo itong mga loser na to. I mean, ang kaya ko lang igalang dito sa grupo ni Bugoya, hate me for all you want, si Frank. Bakit? Si Frank kasi, hindi yung, alam ko kasi that deep down inside, this is a straight up person. Okay, may asawa siya, isa lang. Di ko pa nga nakikita, di niya pineflex Kasi kitang-kita sa kanya that he is separating yung kanyang pamilya at saka kanyang gawa. Minsan sumasablay siya sa sinasabi niya, especially ang naalala ko lang, dinibang ko sa kanya yung sa science kasi I know what he's trying to talk about and mali talaga yon. Pero hanggang dun lang. Most of the time, yung sinasabi niya is okay. I can respect him in that way. And may napatunayan na siya dito sa grupo niya. 100 million pesos na yung kinikita niya sa kanyang ginagawa. Kaya pag siya yung kinuhang mentor ni Josh, I would understand. Kasi successful businessman siya and he knows how to run a big business. Pero itong si Bugoy, putang ina, 3 asawa, iniwan pa nung isa, yung maganda pa, putya. Tapos yan yung kukunin mong role model. This is why it is very important, mga kamatis, mga kaibigan, in today's time and age, that you get the correct role model. And this is why I am highlighting this person. This person is a good kid.
marami silang pinagdadaanan na hirap sa buhay, pero that did not stop him from selling for his tuition, and mukhang maganda pa yung produkto niya, mukhang masarap. O, tuloy natin. Hi guys! Tara samahan niyo akong saksihan kung gaano kasipag tong 22 years old na to na nagtitinda ng Sipag, pastil oh. para may pang tuition, makatulong sa pamilya, at dahil sa sobrang mura, 10 pesos lang Pare, pagka nakita nyo itong bata na to, i-send nyo sa akin yung link. Bibili ko ng pastil niya. Lahat! In one day. Yeah. Tuloy. kaya everyday sold out siya. Eto si Yuan na may-ari nitong pastil sa Dapits na located sa may Dapitan Street Corner, Halcon Street, Quezon City. Napanood ko siya kay AJ TV Vlog and sobrang na-touch yung puso ko. Nabilib din ako sa sipag at dedikasyon niya makapagtapos ng pag-aaral Diba? dahil lahat ng to ginagawa Kaso talaga ang lakas ng TikTok accent ni Madam. Mag-aaral, ganun lagi eh. Pagka ikaw ay nagsasalita, yung dulo ay dapat tumataas. Hindi. Kung yung parang pataas na bababa, niya para yung may mataas yung tono pero mataas yung pitch nung sasabihin mo pero pababa. Ganun pang eh. tuition lang siya. Kahit Labo anong eh. mangyari daw kasi priority niya at may make sure niya na makakapagtapos siya ng college. Hindi man Kasi ang problema kasi sa TikTok accent, pinopost ano yan eh. Isang sentence pause, tapos pinagduduktong-duktong nila. That's why nabubuo yung TikTok accent. Unlike pag ganito, dire-diretso lang. Highly conversational yung ganitong format. Okay? And I understand. Kaya anyway, hindi yan yung point dito. Ano lang, side quest lang yan. Pero the story is really inspiring sa kanya. And I hope he succeeds more in life. Kasi imbis na nag-iiyak ka dyan, Pag may problema ka, ibig sabihin lang yan, meron kang kailangang ayusin. Kapag may may problema ka, may kailangan kang ayusin. Hindi ba obvious yun? Sige. problema ka, ibig sabihin lang yan, sa dulo nito, pag nalagpasan mo, may something great. Binigay lang yan sa'yo ni God para maging Diyos pa yung sinisi mo. May problema ka kasi meron ka mga bagay na hindi mo naisip na foresee na magiging problema mo. Halimbawa, eto, nangyari talaga sa kanya to. Yung bottling niya, nabasag yung isang bote nung pinadala niya doon sa kanyang doon sa tao. Nangyari, tumapon yung oil, okay? So hindi mo na foresee na pwede palang mangyari 'yon sa shipping ng iyong ng iyong pastil. Kuha mo. Hindi yun kasalanan ni God, okay? God has nothing to do with the problems that you make. Nananahimik yung Diyos eh. On the 7th day, nag-rest na siya. Tapos bahala na kayo, may free will tayo according to the exegesis of the Bible. Kasi meron kaming religion class nung araw eh. So I know all of this. Now, this person is blaming the supernatural for the problems that you caused yourself. Instead of looking up, look down on yourself. Look down on yourself and see the problem dito sa mundong ibabaw and actually make solutions like this kid did. Kita nyo? Tuloy. Sa tuition mo, makaipon ka, di ba? Nag-iipon. Salamat po. Thank you. Yun nga ma'am, nagtrabaho ako sa fast food crew dyan po sa UST. Then, nagsisave ako ng pang tuition. Nasaktuhan pa ng walang trabaho yung mother ko, tsaka yung lola ko. Kaya talagang wala akong masyado nasisave. Kumaga parang nagtatrabaho lang ako para mag-save tsaka mag-ambag sa bahay. Siguro, hindi ako gumagastos sa iba ngayon. Like, talagang school talaga ako ng school. Priority mo yung school. Biro mo to cellphone na to, nakailang LCD na to, nakalima na. Kung meron lang, no? Sana may magbigay dito ng iPhone. Tagal na to, 20. Yun lang, pang ano lang ako kaya ko lang bilhin yung isang set ng pastil niya eh. So, I swear, I've already made a commitment to this kid na if I see him or if I contact him, I'll try to give my best sa kanya. Of course, hindi ako mayaman na YouTuber, pero it's an inspiring story itong bata na to eh. Tuloy. 21 pa. Tapos naka-iPhone 5 lang ako. Then hanggat may pera ako pero hindi ako nag-upgrade. Kasi hanggat maaari, may pambaba akong sa pasukan. Yun na yun. Kasi mas mahirap magsabay ng tinda na walang baon. At least yun, parang advance. Ayun lang. So parang nakakatuwa lang kasi yung sa edad ko, parang iba yung takbo. Nakatulong na lang din siguro yung sitwasyon namin sa bahay. Medyo personal.
Anong sabi nila, necessity is the mother of invention. So nakikita natin yan dito sa bata na to. And hopefully, kasi ganito kasi sa mundong ibabaw, meron kayong pwedeng maging mga role models. We have repeatedly saying this sa social learning theory. Pwede nyo maging role model si Bugoy na Koykoy na basura yung mindset, and ang mangyayari sa inyo, ito ang kalalabasan nyo. Or you can listen to your parents and get classical values from your parents, and then ito yung kalalabasan nyo. So pumili kayo ng kung sino yung i-follow nyo. Kasi ngayon, nung mga nakarang araw kasi, yung comments kasi dati, parang positibo pa para dito eh. Pero habang tumatagal, nakikita ko yung comments dito kay Ezekiel is lumilipat na doon sa side na hindi nag-a-agree sa kanya. Kasi nga, na-expose natin siya for the wrong decisions that he makes. Etong mga debunks na to, hindi ito para ipahiya kayo. If you actually listen to these debunks na pinakinggan nyo in its totality, makikita nyo that our intentions dito sa community namin is not malicious. Yeah, we make jokes from time to time, pero those are not filled with malice. Kasi we want you in a better place in life. Tatanong nyo sa akin, si Franklin Miano hindi na nagpo-post. Good. Improve on your kung ano yung natitirang negosyo sa'yo, kaysa makipagbardagulan ka dito sa amin ni MG, hindi ka mananalo. Kay MG pa lang, hirap ka na paano pa sa akin, di ba? Or paano pa kay Richard Tadeus? Nako, Diyos ko, mas malupit sa akin yun. Di ba? Paano pa kay JQ Crypto nga, lugi na yun si Franklin Miano. So, okay nang mawala siya dito para makapag-focus siya doon sa kanyang negosyo, doon sa kanyang business niya. Kasi kulang siya siguro, na-realize niya na kailangan niya mag-focus doon. Same with this kid. Alam mo, imbis na magsasalita ka dyan, gayahin mo tong bata na to. Na ang focus ang pag-aaral. Okay? Napagsabay niya, literally. Yung sinasabi mong wala kang matututunan sa school, siya pinagsasabay niya. Kasi ang role model niya, hindi itong mokong na to. This kid was brought up in a home na yung kanyang parents have classical values na in-instill sa kanya. Hindi kailangan ng magulang sabihin kung ano yung tama at mali. Kasi he knows this. Ikaw, you need more maturity in your life. Kung ako sa'yo, mag-enroll ka uli. O paano? Yun lang. Gege mga lods.